Okay, magandang gabi Pilipinas. Nandito na naman po ang Kapatiran para sa Bayan. Ito po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isa pong manananggol at kasama ko si Attorney Sherwin Enriquez po. Magandang gabi. Magandang gabi po. At ngayon po ay napapanood tayo. Take it away, crew. Kayo talaga, oh. Baka sabihin, hindi ko alam yung ginagawa ko. March 21, 2025 po, Friday. Bakit Friday? Mapapanood at mapapakinggan kami sa aming news website, www.dwiz882am.com, at i-download ang DWIZ application, DWIZ882 sa iOS at Android phone. Sherwin? Live rin tayo via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag pong kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo din po ay napapanood nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at TV News TV. Meron din po tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the box. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari scan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23 at DWIZ News TV. Yun. Kay Jerry, meron lang akong announcement dito. Okay. From PNP Lakas Tulungan Multipurpose Cooperative. They would be celebrating their 65th founding anniversary. So this is actually for the 50th General Assembly. Ang team nila PNP LTMPC Builds Better Life, Ensures Brighter Future. Ang kanila pong General Assembly ay sa April 3, 2025, that's a Thursday, from 12 noon to 5 p.m. Ang venue po ay sa OCESPO Multipurpose Hall, Camp Crame, Quezon City. Okay, total kapatiran sa bayan tayo. Batiin ko rin yung mga tatlong boses ko. Unang-una sa lahat, kapatiran para sa bayan, ang ating Grandmaster, Most Worshipful Ariel T. Kayanan. Ang boss ko rin sa BOC, Bureau of Customs, si Commissioner Benvenido Y. Rubio at si Deputy Commissioner Ronel B. Hombre na nasa Thailand siya ngayon. Ingat po dyan, DepCom sir. Magandang gabi mga boss. Hindi mo babatiin si boss? Hindi na. Okay. So, maganda po ang topic natin ngayon kasi it's all about reservists in the Philippine Army. And kasama natin ang mga kapitapitagang guest ng reserve ng Philippine Army. Headed by no less than Lieutenant Colonel Lailani Casa, isa po siyang battalion commander ng 1303 o 1303rd Battalion ng Army Reserve. Ready to go. Oo, parang gano'n. Ready. Good evening. Magandang hapon po, Kuya Jerry, Kuya Sherwin. Kinakagalak ko pong naimbitahan niyo po kami dito para po makasalamuha kayo at mapag-usapan po natin ang tungkol sa reservists ng bayan, particularly ang Philippine Army Reserve Force. And in behalf of our group commander, Colonel Ga, ang aming group commander sa NCR-RCDG, and our newly installed brigade commander, Colonel Ong. Just yesterday, na-install po siya na brigade commander po namin, and masaya po kami kasi nagkaroon man po ng change dun sa ano namin, pero patuloy po namin itataguyod ang aming mga umpisan at mga pinaplano pa para mas magiging umusbong yung ating pagiging reservist, mapadami po yung ating mga kasamahan. Yes. Lalo na yung mga kabataang gustong sumama sa ating reserve force. Kakaiba ngayon kasi si Lieutenant Colonel Lailani, di ba? Babae. Yes. Sa lahat ng mga women lalaki. Yes. Women's month pa rin That's tayo. correct. That's correct. Kasama niya po ngayon ang sabihin na natin Sergeant Major ng Army Reserve din. No other than si Jesse Lebron, hindi Lebron. Lebron. Yes, good evening, sir. Sa amin sa 1303rd Battalion, yes. Under the leadership of Lieutenant Colonel Casa, siya ngayon ang battalion commander ng 1303rd Arawan Battalion. Okay. Ito nga, nagpasalamat po kami, naimbitahan niyo po kami sa programa nito, parang mapag-usapan natin tungkol sa reservist.
Yes, siguro diretso na tayo. Sige. Ano ba itong Army Reserve? Ano ba yung ready reserve, no? Oo, ready Ano ba yun? reserve. Ano ibig Para sabihin? bang kapag may gera tayo sa China, ganun ba 'yan o kung saan man? Oo. Isa man po yan tungkol sa China po ang ating na papag-usapan dyan. Pero actually sir, ang Army Reserve Force ay component lang po ito dun sa ng Armed Forces natin. And Okay. ang pagiging reserve po, ang pagkakaroon po ng ating Reserve Force ay napapaloob po dun sa Constitution. Ito po yung National Defense Act of 1935 na kasama po niyan yung Commonwealth Act 1. So yan, since kasama po tayo as component po ng Armed Forces, ito yung Army Reserve, Air Force, may Navy, may Marines, meron din pong mga affiliated technical reserves po at saka yung mga technical po na nasa Pag sinabi mo namang sigurong component, di naman ito yung sabihin natin, katulad ng mga commissioned officers na talagang kahit hindi naman insurgency o hindi naman war, ang country natin, sumusubok sila. Hindi naman ganon. Hindi naman. Okay. So, when you say component, what constitutive of a component to the new uniform personnel or the armed forces of the Philippines? Sir, ito po, since we belong to the Army Reserve component, naka-concentrate po kami sir sa mission po ng organization natin, like ito sa socio-economic development, tumutulong po kami, and we are to assist in times of war, rebellion, and even during the invasion. Piniprepare po tayo dyan, and we are also there to assist to protect and maintain the facilities po ng government and private utilities na nandiyan, lalo po pag nagkaroon po tayo ng biglang problema po sa ating bansa. Oo. So, paano naman po sasali kung sakasakali? Ayun, yun ang Paano maganda ba maging member ng Reserve Force? Yes, maraming dyan, interesado kasi marami pong nakikinig sa inyo ngayon who Sir, are interested also. Yes, sir. Yes. Very timely po, sir, na dapat lahat po tayo maging aware Okay. at sumama dito para tayo ay makatulong. Makakasali po tayo maging reserve through the ROTC kung meron po tayong serial number with the use of the ROTC. Pwede tayong sumama na, ma-commission na or ma-enlist. And the BCMT or ito yung basic military training or through commissionship. Pag sinabi pong through commissionship, ito po yung pwede po through the MNSA course, Masters in National Security Administration, and syempre po yung mga politician po dyan, pwede silang sumama using their position, pwede silang maging kasama. Oh, okay. So, pwede rin yung mga just in case, katulad ko siguro, umabot ako ng pang-apat sa military training. Di ba, usually, dalawa lang yan, 2 semester lang yan. Pero kung umabot ako ng 4 So, what else that you would like to do as a requirement in order to proceed with being a reserve personnel? Sir, if you want to proceed being a reserve personnel, be a reservist, enlisted or officer, yun nga po, ang requirement muna is dapat po is ROTC tayo, BCMT or POTC. Yan nga po, sabi ko nga, umabot ako ng 4. So, kumbaga, yung CMT ko o ROTC ko hanggang 4 yun which is normally, 2 lang yun. 1 year lang yun. Pero, naging 2 years yun. May officership din yon na yung mga special weapons and tactic courses, parang ganon. Oo. So besides from that, ano pa ba yung kailangan na gawin pa kung meron pa? Ano po sir, pag tayo na-enlist na sir dito sa Reserve Force, dapat po we must be issued active duty training order, and every weekends kailan po natin mag-report. Siguro ma'am, bago tayo mapunta doon sa active duty training. So halimbawa, katulad namin, I already possess yung mga qualifications. Pwede na akong, willing naman ako at meron naman akong sabihin natin na kapag aral ako or able body, saan po ako pwede pumunta para magsumali sa reserve? Tsaka total common naman kami ni Kuya Sherwin, pareho po kami abogado. Ano yung requirement sa amin? Kunwari, abogado man yan, dentist, doktor, engineer,
o kung sino man na professional with a license, ano po ang gagawin namin? Ano po sir, sa status nyo sir, as far as I know, meron na po kayong serial number. Hindi. Kay Jerry, kasi ako reserve officer na. Ganun ba? Mag-activate lang sir tayo, and kung meron man po tayong ano dun sa mga orders, I think dun na lang po sa mga promotion para po mai-up yung ating level sa ranks. So hindi kailangan lang mag-submit ng voluminous documents to... Sir, actually, we need documents like clearances to prove na maayos po talaga tayo. Kasi so like ano po, kasi alam ko interesado yung mga nakikinig po sa atin. Baka makapagbigay kayo man lang ng mga documentary requirements. Okay, ma'am, meron ba kayong website? Yes, pwede i-check. Para kung sakasakali may interesado. Opo, tama po. May website sir, madali lang po i-google yan. Philippine Army, kung gusto mo Philippine Army, or kung anong branch of service like so Air Force. Kung depende. Branch po, yes po. Okay. Pero okay. isa lang po yung sir yung website na ng Aprescom, yan, para naman po sa mga task. Dali pong mag-google sir yan. Okay. So kung saan mo gustong magpa-reserve, either sa Army. Sir, in addition doon kay Ma'am Casa, no. Since graduate na tayo ng college, so yung may ano na tayo. Kung nag-graduate ka ng ROTC, pwede tayo pwede tayo mag-report doon sa kampo sa natin para mag-ano din ng reservice. Kung wala kang ROTC, mag-take ka ng training ng BCMT. Just in case, kung once ka makatraining ka, sir, mamimili ka na ngayon either doon sa Army Reserve Component, doon ka sa Air Force Reserve Component, at sa Navy Reserve Component. Yung sinasabi mo kanina sa yung attorney, mga nurse, mga doctors, mayroon tayo sa APY Technical Reserve Component. Doon sa mga Technical Reserve Component. Normally, kung i-assess mo kami ni Kuya Sherwin as a lawyer. Yes, sa technical yan, sir. Katulad ko, naging lawyer, naging fiscal, ngayon naging hindi, wag na lang. Basta nasa customs po ako ngayon na may presidential appointment position. Ano po yung aabot na rank ko noon kung sakali? Example lang po yun, ha. Kung si Kuya Sherwin, department head yan ng isang city government. Mga abot ba yan ng mga major o colonel? Parang ganon. Tama po ba? Yes, sir. Meron kaming kasama, sir, sa previous battalion ko po Opo. And he's a major. Okay. And syempre po, if you want to go higher rank, susundin sir natin yung prescribed po na na time in grade na sinasabi. Let's say, katulad ko po, bago ako maging full-fledged, I need to spend 7 years para po ma-acquire ko din po yung mga accomplishments ko, mga awards, and may pakita ko po talaga na active ako. Dapat continuous po yung reporting ko dun sa battalion within dun sa span na yon para ma-promote ako. Pero still sir, dadan naman po yun sa proseso bago po umangat yung ating rank. Correct. Kasi si Kuya Teddy Ticalaw, hindi mo na itatanong. Lieutenant Colonel yun. Kadodoning niya lang nung several months ago. As a Lieutenant Colonel. Yun yung parang entry position niya when he became a reservist ng JAGS. Yung qualifications niya, yung educational attainment niya, qualified na for that position. Yes, for that rank. Correct. Katulad ko, umabot na ako ng PhD. Meron PhD na ako as a professional lecturer pa ako ng isang university dyan. Hindi ko na lang sasabihin. Sana po, ina-assess naman. Yes sir. Meron naman pong ano lang naman yan, example lang po yun kasi baka ang daming interesadong mga nakikinig po sa atin. Paano naman on the other side na isa ka lang undergrad degree, tapos you are really interested, ano naman yung mga requirements o ano naman yung kaya niyang abutin, like si sir, I believe sergeant ka, yung ano naman yung mga undergrad na 4 years ang natapos. Yun sir, meron pa rin sir silang pagdadaanan na basic military training, and upon graduation po makukuha yung serial number nila with the rank po na nila yun. Actually sir, nag-start po palagi sa private,
Then, yun nga, yung time in grade, umaangat po tayo. Ang galing, mag-start din sa private. Pero katulad namin, hindi naman siguro. Hindi na kami mag-start ng Hindi private. naman, sir, siguro. Pero, sir, may mga doctor po kaming kasama. Private po sila ngayon. Pero, i-work out nila yung maangat yung rank nila through other means. Opo, readjustment po ang tawag doon. Okay. Ayun, ma'am. So, na-discuss na natin yung qualifications, paano ba sumali, ano ba yung reserve force, ano naman yung mga activities na ginagawa. Kasi hindi naman wala naman, we're not in times of war. So ano ba po yung mga activities ng reserve sa mga reserve as component of the Army Reserve. Sa batalyon, sir, namin, pag once, sir, na nag-join po kayo sa Reserve Force, lalo po sa Army, sir, punong-puno po tayo ng activities na mag-enjoy po talaga kayo, lalo kung passionate po kayo, committed po kayo na mag-serve talaga voluntarily. Actually, ito pong pagiging reserve na to is wala pong bayad to. Wala pong bayad, wala po tayong dapat inaasahan na meron tayong kikitain dyan. It's a voluntary natin ito na magsilbi po sa community and sa bansa natin, like since meron kaming eto nga sa battalion, we have 3 company, Alpha, Bravo, Charlie. Si Alpha po kasi andyan po siya sa labas kasama namin, yung commander ng Alpha. Ito yung search and rescue unit, so special skilled talaga yung, especially yung skills ng mga taong included dito sa company na to. Sa salita pa lang, sir, sa pangalan pa lang po, sir, ng unit nila na Search and Rescue Unit, kakaiba na to, sir, kung mahilig ka. So, ibig sabihin, kung gusto mong mag-search and rescue, mag-water search and rescue din, or tumulong during the disasters, ganyan, katulad ng floods. Sir, napaka-useful po ng Reserve Force. Kailangan po talaga natin ng tulong kasi hindi po kakayanin ng PNP, ng NDRRMO. Actually, we are partnered with the DRRMO sa local government kasi ang covered area namin is Muntinlupa, Parañaque, and Las Piñas. And every time, sir, even yung mga civic military operations activities natin like cleanup drive, po tayo dyan, feeding program, rescue, may mga fire victims, po tayo ng mga foods, nagdi-distribute tayo. And yung cleanup drive, sir, namin ang pinaka-special na isa dito kasi every month po talaga, periodic yun, wala pong patlang yun dito sa wetlands ng Parañaque and bulungan ng Parañaque, and also yung bayanan ng Muntinlupa. Meron po kami 2 parts dyan ng Muntinlupa, yung lake na part niyan. Napakadumi, sir, for us to check dapat po kung voluntaryo tayo, sir, tutulong talaga tayo dyan. And sir, ang sarap ng pakiramdam pag meron po tayong accomplishment na gano'n, na pagdating mo dyan, sobrang dumi talaga na halos ayaw mong humawa kasi mabaho na, madumi pa. Pero pag yun biglang natapos yung activity, ang sarap pong tingnan na ang linis na, and yun lang, medyo mahirap lang sa part ng kasi paulit-ulit po yun, sir, yung basura and it's a climate change issue or basura system natin, environment issue, kasi yun po yung pinaka-function ni natin, ng ating isang company. Ngayon, sir, yung sa Bravo kasi environment protection ang ang function niya. Yun yung madalas niyang sinasalihan, and meron po kaming partnership with the DRRMO ng Parañaque, and ang mga reserve force po natin, sir, kasama nila, accredited tayo doon sa kanila. Pag merong mga disasters, may mga floods, may mga lindol or may mga kung anong nangyayari sa ating bayan na kailangan. Even, sir, yung peace and order, like yung sa during the undas, we help maintain the traffic flow and of course, sir, protect the people, yung mga queuing system. Meron na isang tanong dito galing kay Kuya Jopi. Ano po ba ang difference ng isang regular na sundalo sa reserve soldier or sa reservist? Sure, actually pareho lang po ang reserve at regular, pero ang kaibahan lang po talaga niyan is that the regular military in active service, meron po silang monthly na sahod. Ang reserve force po talaga totally wala po kasi it's a voluntary po yun. So pareho lang. Halos pareho lang. You mentioned a while ago yung Alpha is more on search and rescue. Yung Bravo naman, ito environmental protection. What about the Charlie? The Charlie, sir, nagfa-function siya po sa CMO. Sa infantry. When you may say CMO, kasi baka hindi alam kasi ng karamihan. Ano ba yung CMO? What it stands for? Ito, sir, yung civic military operations wherein, sir, tumutulong din po kami sa mga schools. Yan, brigada, eskwela, alam naman po natin every enrollment, sir. Napakadami po naming schedules dyan. Ibig sabihin, sir, to gain the heart and mind of the people.
winning the yeah. hearts and Yeah. minds of the people. Yes. So, Yes. Ah, sir, okay. nagtuturo po yung Charlie natin dun sa mga cybersecurity. Ito yung mga basic life support, mga ganyan. Ano pa yung latest natin kahapon dun sa sa Muntinlupa? Japan din ba yung WASAR, yung water Wasar. rescue. Rescue. Water Rescue. rescue. Okay. Actually, sir, yung ating search and rescue unit na yan, ito yung Alpha Company. Highly skilled po yung mga tao po natin yan, mga personnel. So, minsan, may mga magagandang, mabubuting kalooban, binibigyan po kami ng mga items like rubber boat, kasi kailan po natin yun. Mabait Yung siguro mga yung gamit ano doon, ma'am. Yung commanding officer ng Alpha Company. May mga mabubuting tao, sir, na nagdudonate po sa atin ng gamit na gano'n. Kasi Ang galing, nakikita, ang sir, galing. nila yung pagiging useful ng ating Sino po yung service. sino po yung officer doon sa Alpha Company na Sir, yun? si Lieutenant Noel Mendoza. Naku, Pagkakalam ko, Sabi sir, ko na. kuyang din po si Sir Mendoza. And Yes. yun po, katangi-tangi po kasi pati po yung kanyang executive officer, si Lieutenant Vizara, sir. Naku, parang Familiar din yun, ha? Familiar, sir, sa inyo. Pangalan na. Mga kuyang din. Mga Oo, kuyang. kuyang. Familiar, Oo. sir. Ang galing. Tandem talaga, sir. Tandem, oo. At saka, since you're wearing uniforms like the same as yung mga army, meron bang mga benefits afforded to a reservist which also enjoy by a reservist the same as yung commissioned officers? Sir, I'm proud wearing this uniform. Mhm. Hindi lang dun sa benefits na nakukuha or Oo nga po, pero gagamitin meron sa- po bang benefit na Meron, sir. yung katulad nung pride po license yun to for me. possess or Opo. something like that? Yung mga license to another ano po yan, sir. Una po, ang pagwe-wear po ng uniform or pagiging active sa reserve force is that you will be a hero. Okay. Pangalawa po, meron po tayong benefit, the same with the regular force sa commissary exchange, yung tax-free goods sa grocery. Another, sir, yan ang maganda. Oo. you will have the chance na, since hero ka, pwede ka, sir, may chance na, kung gusto mo, sir, sa libingan ng bayani. Yun. Bigyan ka, sir, ng... Siguro tsaka na yun, Lieutenant Colonel Sir, ma'am. Oo. let's be proud dun sa flag na iaabot po sa family natin. Iba po yung dating nun, kung alam po nyo yung... Yung ritual. Yes, sir. When it And comes even, to sir, burial. Sir, meron po din tayong hospitalization benefits sa Viluna or sa mga military hospitals. Okay. Pareho lang din po yun. And yun po, ang pinaka-highlight, sir, for me as an officer, battalion officer, sir, ay yung mga trainings na binibigay po ng armed forces sa amin. We are capacitated para po kasi meron pong mirroring na sinasabi with the regular and the reserve. Okay. Mirroring po yan. So, yun yung pinaka-ano sa akin, yung nakakapacitate kami through the education and trainings na binibigay sa amin, Yes, na hindi, yes. sir, nakukuha sa corporate world. Yung leadership Oh. sa military, discipline, iba po talaga. And kung namnamin po natin yan, sir, tingnan mo yung isang military sa tayo ng isang civilian, iba po. Makikita mo yung meron po talagang magandang pinagdaanan, parang gano'n. Oo. Yung mga benefit like, yun nga, sabi ko sa inyo, mukhang nakaligtaan natin yung if you Sa possess firearm outside residence, may mga freebies ba dyan? Something like, kasi for us, halimbawa, although ako public official na pagka private ka kasi medyo mahal. Yes. Pagka Okay. nag-apply ka, di ba, ng PTC, tsaka yes, ano, PTC, oo. Pero PTC FOR. Pero pagka public ka kasi, during my time when I was still a public prosecutor, 200 pesos lang Yes, sir. yun. Ganon din ngayon, sir, sa reservice natin. Kukuha lang tayo ng mga requirements natin na kailangan doon. Yes. Bibigyan tayo ng clearance sa G9. Exempt na tayo. 200 lang babayaran mo. Ayun. Pesos, yeah. Same din. Same din. At Sige, saka, when you're using a plate ng mga army officials, mga ganon, okay. Allowed din po ba kayo? Mga ganon? Sir, please expound, sir. Plate? Oo. Plate ng... Plate. ng sasakyan, Oh, sir. plate for the uniform personnel or Meron din, sir, special kaming, plates. Wala Protocol pong special plates or sir. anything? Wala po, we are not allowed kasi Okay. since we are following sir naman, pero lang po. May decal naman, sir, binibigay ang Ayun, forces. decal. Even a Oo. PNP. Decal yan, oo. So, suffice na po, Kasi sir. pag may decal ka, medyo parang masun na rin yan di ba? More or less, may mga benefit. So, yun naman, maganda. sir. Maganda pinag-uusapan natin ito kasi
it educate also the public in general para baka interesado sila later on. So, very interested ditong topic na to. Napakaganda ng topic natin. Oo, as much as I would like to continue, Kuya Sherwin, pero... Magta-time check po muna tayo. 7:25 p.m. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Siyempre, mainit pa rin yung topic natin. We made mention a while ago yung Alpha, Bravo, and Charlie. Oo. Na-discuss na natin yung Bravo and Charlie. Tapos dito nabanggit natin yung magaling na company commander nung Alpha. Yes. Ayun. Nabanggit na yung pangalan nun. Nabanggit na yung pangalan. Ngayon, nandito na siya. Nandito sila. No other than, siguro, introduce ko muna yung lady. Lady. No other than si Jenny Feliciano, isa pong lieutenant at in charge sa admin. Bati ka po. Magandang gabi po sa ating lahat. First Lieutenant Jenny Feliciano, ang inyong lingkod, Batalyon S1. At ikaw po ay nasa Alpha Unit. Sa administrative work po kami. Administrative sa work. Batalyon mismo, no? Ng batalyon. Yes. Okay. Kaya ikaw naman, Kuya Sherwin. Susunod po, Siyempre, yung bida ito. Alpha Company Commander, Search and Rescue Unit, si Lieutenant Noel Mendoza, Philippine Army Reserve. Good evening, Kuya. Yes sir, good evening po sa inyo lahat. Ako po si First Lieutenant Noel Mendoza, ang commanding officer ng Alpha Search and Rescue Unit ng 13th Other Red Reserve Battalion. Okay. So anong ginagawa ng Kuya Noel? Yung kuya kasi brother din natin sa Freemasonry. Mga member ko din sa Mandaluyong Travelers. Ganun ba? Ganun ba? Kuya Noel, ano ba yung mga ginagawa nyo sa Alpha Unit? Usually kami sa Alpha, ang nata sa amin sa HCDR ay yung pagdating sa mga rescue, nagkakanda kami ng mga trainings at pag may mga disaster, nag-response din kami pag kinakailangan. Araw-araw ba yan o hindi naman? Hindi naman. Pag may mga kalamidad lang May dito kalamidad sa lang. National Capital Region, usually ang aming AOR. Okay, si Lieutenant Jenny, ano naman sa admin? Ano yung mga in general na ginagawa niyo po? Ang ginagawa namin, sir, sa admin, Opo. actually, sir, we are keeping on track on what are the activities that the different companies are doing. So we are in charge of giving them the letter orders. This letter order is giving them the giving them the authority to wear the uniform and to go to that specific area where they are going to operate the activity. Yes, sir. Actually, masalimot yan kasi sila yung nagtitipon eh. Yes. Paperwork. May tanong ako kay Ma'am, what do you do as a regular job? Ano trabaho? Besides from reservist. I'm a teacher by profession, Ayun, sir. kaya Teacher. Kaya. Parang lesson plan lang yan, di ba? College, high school? Elementary, sir. Elementary, oo. Pero would you mind kung you're already with the family or Single, sir. wow, kayang-kaya talaga. sorry mama. Sorry. Kasi kami ni Kuya Jerry pareho kami nagtuturo din kami. Single. Nagtuturo din. Kuya Noel, yung in particular, ano yung halimbawa, wala namang calamity, ano yung ginagawa nyo? Pag walang calamity, Nagte-train ba kayo? Pag walang calamity, nagte-training kami para para lang kasi continuous training kasi yan para hindi rin makalimutan ng mga tropa natin. Saka yung mga best practices, yun ang ginagawa namin. And sometimes nare-request din kami ng mga stakeholder para mag-conduct sa kanilang mga company nila about sa mga emergency preparedness. Pero by profession, tinanong mo si Lieutenant Jenny. By profession si Kuya Noel. By profession, I'm electrical engineer. Kala ko artista eh. Kuya Noel, may tanong naman ako. Yes. Do you recall like an event na kung saan tumulong yung Alpha Company Search and Rescue Unit ng Philippine Army, yung actual na calamity talaga? Yes. Ang first time namin noon na yung pinakamalaki talaga nangyari na is yung Typhoon Undoy. Almost 1 month yata kami nag-operate sa Pasig, Marikina. Yun. Mabigat yun. So 1 month kayo nag-ooperate? Kasi in that time, parang sunod-sunod ang bagyo nun eh. Kaya parang malayo kaming so yung tubig dyan sa
Kayo Lagi naglinis ng mga super na basura. Tons of garbage yun, di ba? Ma'am, tumulong din kayo nun, malamang. O nandun ka pa ba o wala pa? That time, sir, actually, I started as a BCMT in Navy and then commissioned as Army. Yun po, nakapasok po ako noon, COVID time, pandemic time po. So, kami po yung... banat na banat, Opo, sir. Kami po yung isa sa mga nagbibigay din ng mga ayuda sa iba't ibang lugar po within our AOR. You mentioned kanina commission. So, when you say commission, talagang Army po kayo o hindi naman? Kasi hindi naman, sir. Narinig ko yung commission kasi ang pagkakaintindi ko, pag commission is you're already a regular Army officer. Apart, sir. Kasi apart, po, yes. Weekdays, I am a teacher. Tapos, weekends po, I dedicate myself to the Philippine Army Reserve. Pang when you say weekends, Saturday, Sunday yan? Yes, sir. Malamang. Yes, sir. Ang galing, ang galing. So, alam mo na kung kanino ako lalapit para sa mga documents. Yes, sir. Ang para makapag-apply. Sa inyo po ba yon? Yes, sir. Dadaan po sa amin and we are going to endorse it to the CDC. So it's appropriate, Kuya Sherwin. Alam na. Siguro tanungin na rin natin si Ma'am kasi marami nakikinig. Paano po ba mag-apply ng Army Reservice? Especially sa inyo po. Okay po. So, yung mga requirements po, sir, meron po kaming form na binibigay sa mga interested. Bisitahin nyo po kami sa Fort Bonifacio, Taguig City. Hanapin nyo po ang 1303rd 1st Battalion. Tapos, we will be giving you the form. And then, there on that form, we have the list wherein you're going to perform and especially, sir, yung mga clearances kasi marami po tayong mga clearances na dapat nating i-ready. Nalala ko yung mga court clearance, NBI clearance, mga ganun. Yes, sir. Lahat na pati barangay clearance, kasama. Yes po. And then their transcript of records, diploma. Yun po yung mga kailangan namin. At saka, after that, mayroon na pong schedule na ibibigay sa kanila para mag-perform na po sa BCMT po muna. Kasi meron pong dalawang program na ibibigay po sa mga mag-a-apply. So, i-discuss po ni ayun, ano yung program na yun? Total, pinasa sa'yo, Kuya Noel Ano ba yung mga program na kailangan mong daanan bago you become a, sabi natin, reserve Army officer? Pagka hindi ka graduate po ng ROTC, so ang isa po pwedeng maging source. ROTC/CMT yan, di ba? CMT. Tama. Automatic kasi pag graduate ka ng ROTC, member ka na agad ng reserve force. Okay. Ay simula nung nagkaroon tayo ng NSTP, so parang naging optional na lang yung ROTC. Pero nung tumagal, parang gusto nila mag-reservice, may pagkakataon pa rin by means of mag-undergo sila ng BCMT. Basic Citizen Military Training. Katulad ko kanina, Lieutenant Jenny, asensya ka na kasi natanong ko kay Ma'am Leilani ito pero hindi niya masyadong na-address kasi nandun na siya sa taas katulad ko na halimbawa umabot ka na sa naka-4 ka na BSMT o yung CMT hanggang 4 tapos at the same time sabihin na natin iakyat mo na hanggang PhD. Yes. Tapos kami ni Kuya Sherwin, although si Kuya Sherwin kasi reservist na yan maka-general na to ano yung kayang mong abutin? Kunwari, ako po, yun. Actually, sir, meron po tayong bracket na sinusunod. Halimbawa po, ibibigay ko po yung sarili ko as the example. Okay. Nung nag-BCMT po ako kasi during our time, abolished po ang ROTC. So, exempted kami that time. Sa kagustuhan ko naman na makapag-serve pa rin po sa military service, nag-BCMT po ako. And then, after BCMT, nag-commission na. Yun. So, may I repeat the question, sir? Yes, so nag-commission nga. So ano na yung after nung being commissioned as a teacher, lieutenant agad? Ganun po ba? Yun po, nasa service and age bracket po, sir.
Kasi may- sa akin, Opo. nag-masters na rin po ako. Hindi ko po ginamit yon. Ang ginamit ko lang is the length of service. So, Okay. sa taas na po, sa higher headquarters, sila na po yung nagbigay ng rank. Okay. Opo. So, after this, siguro po, kapag nabigyan po ako ng pagkakataon at time, doon po ako magpapa-upgrade. Oh, gagamitin mo yung masteral. Yes, sir. Oo, yun. So, katulad namin, parang kasi in example ko kasi si Teddy Calaw Yes, for various experience and siguro as a lawyer na rin and exposed to so many kinds of organization or any kind of activities, naabot niya yung lieutenant colonel position. Outright. Opo. Yung diretso ka agad noon, parang ganon. So is that also possible in Yes, the Philippine sir. It's possible, Army? sir. Oh, okay. Kuya Noel, baka may add ka pa. Regarding din sa mga yung sa rank na yan, depende rin sa like for example, yung Juris Doctor, parang equivalency na ng PSD. Yes. So, like for example, kung lawyer ka, tapos Juris Doctor ka, Oo. so pwede nga maging rank mo is Lieutenant Colonel. Oh. Pero kung dapat, may ROTC ka. Pero pag wala kang ROTC, yung nga, kanina dumaan din siya sa BCMT. Kasi nga, nung maging Katulad ko nga, meron ako OTC. 4 pa nga, hindi nga lang 2 yun. 4. Apat kasi 11, 12, 21, 22 yun. dati yun. Hindi, meron pa. May 31, 40, 31, Sa advance 32. yun, Advance na yun, advance officer ka Hindi, na umabot kasi ako Umabot ako ng ganun. Ng, yun nga, yung Special Weapons and Tactics. Umabot ng ganun. Pero siyempre hindi ko na tinuloy kasi ayaw ko naman maging sundalo baka mamatay ako dun Kaya okay na lang. At least reservist, di ba? Kwan lang yan. Medyo may pan ng konti, hindi yung isusulong ka dun sa giyera. Unless, di ba, alam naman natin na when the country is at war, the reservists are sabihin na natin, kasama sa mga frontliners. Yes. Di po ba? Kasi you're already equipped with enough training, military training and skills. Oo. Yun. So, ano naman yung as siyempre teacher, fulfilling yan kasi you're teaching children. Dito naman as an officer of the Philippine Army, ano naman yung fulfillment nyo dito kung meron man? Marami, sir. Oh, yun. Fulfillment to the extent that number one, sir, as a teacher, nagagamit ko po yung skills ko in teaching the ROTC. Yes. Yes po. Tapos, personally, may hugot ako, sir Sige lang, okay lang. Personally po. Go ahead. Kasi, before, I want to become a police or either soldier. Yes. Kaso hindi nga nangyari yun. Yes, Kasi nga, yes. hindi nga yun yung choice na pinili ng parents ko para sa akin. Okay. So, Oh. pinagpatuloy ko yun. So, even though yun yung gusto nila para sa akin, pumunta pa rin ako sa way ko na gusto ko. After Yes. their wants. Oh. Parang ganun. So, sinunod ko muna, tapos ginawa ko na. So, fulfillment na yun para sa akin na makarating ako dito sa Reserve Force. Okay. There are other avenues where you Yes, can sir. fulfill your dreams, di ba? Yes, sir. And this is it already, yung pagiging reserve. Yes, sir. So as sabi na natin, to dig further, siguro baka makahanap ka pa dito ng partner sooner or later, di ba? Sa single and then become two. Di ba, Kuya Noel? Yun. Yes. Kuya Noel, ikaw naman, as an electrical engineer, alam naman natin na puro kuryente lang ang hawak mo. Dito ka ba? Hindi ka ba na kuryente? May sparks. Yes. Nung nag-join ako sa Reserve Force, marami ako natutunan dito Marami rin natin ng mga activities, especially yung di ko rin na dapat napadala rin kami sa Hawaii nag-undergo rin kami ng yung sa Urban Search and Rescue Field Train Exercise na ginanap sa Hawaii noon Yes. ng US. Then nung napasama rin kami noon sa Benham Rice na
nag-flag hoisting noon. Isa rin kami sa mga ron. So, kumbaga, yung mga gumagay. Na kung hindi ako naging member siguro ng reserve force, hindi ko mapupunta. Hindi ka ma-expose doon, di ba? Parang ganun. At yun, sabihin na natin, without expecting any return of it, except that fact that you're fulfill what is inside you. Parang ganun. Tama po ba, Lieutenant? Yes, sir. At the same time po, sir, syempre, yung serbisyo sa bayan natin. Saka ang sarap ng tawagin, Lieutenant Jenny, mga ganon. Kaysa Teacher Jenny, mga ganon. Di ba? Okay, so siguro napakaganda yung topic natin at kailangan natin na mag-break, Kuya Sherwin. Oo nga, time check po ulit tayo. Time check po muna ulit, 7:45 p.m. Nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan at mainit pa rin ang topic natin. It's all about usapang Army Reserve. At kasama natin, nagbabalik si Lieutenant Colonel Lailani Casa. Siyempre, may bago tayong asa rin. Kasama rin siya sa Alpha Company. Yes. Sa Search and Rescue Unit. Yes. Si Lieutenant Vener Bisara. Siya yung deputy or EXO. Executive Officer. Noel. Okay. Pati ka muna. Magandang gabi. First Lieutenant Vener Bisara, sir. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating lahat dito, yung mga nanonood. Yeah. Ako po si First Lieutenant Venerando Bisara, EXO ng Search and Rescue Unit ng Philippine Army 1303rd Reserve Battalion. Yes, pero may kakaiba kay Kuya Vener. Kasi si Kuya Vener talagang uniform personnel, di ba? At the same time reserve. Ano yung na Kuya Vener? Ito yung medyo magandang tanungin natin sa kanya. Ano yung fulfillment bilang isang regular commissioned officer ng Philippine National Police at this time reserve naman ng Army? Yes, napakagandang tanong ni SK Jerito. Yes. Sa akin kasi being a police officer is hindi pa sapat sa akin yung ginagawa ko na pagtulong lalo na doon sa pagdetrain ng mga bagong police natin at saka yung mga dating mga senior na police natin. I've been in the search and rescue training or search and rescue operation for more than 3 decades sa SARO, Search and Rescue Unit, and at the same time dinala ko to sa PNP para natin yung ma-practice natin yung interoperability operation. Ayun. Kasi yan napaka-importante. Sabi nga noong dating CDC director namin, sabihin ko ng pangalan si Lieutenant Colonel Pangay na hindi pwedeng kayo-kayo at hindi pwedeng kami-kami. Tulong-tulong tayo. So may collaborative effort. And ito na yung sinasabi natin na all of government approach and all of the nation approach. Yun ang kailangan natin. Holistic, something like that. Holistic, na hindi lang kami, hindi lang sila. Dapat tayong lahat. Tayong lahat. Ang ganda. Si ma'am, hindi natin natanong kung ano yung regular job niya. Yes. Being a battalion commander ng Reserve Army. Sir, yun. At present, sir, ako po ang Senior Vice President ng AMSLI Operations. Ito po yung financial institution catering sa Armed Forces and the PNP. And since sa operations ako, parang kulang pa rin. Gusto kong mag-join sa Reserve Force. Kaya yung Saturday and Sundays ko po talagang yun po yung parang nagiging hectic siya na natutuwa ako. Nagiging fulfilled sa akin na nakakapag-serve ako sa community, sa kapwa ko aside from serving the military and the police na rin. Sir at minsan sir may support ang family natin. Yung husband natin sir, minsan kasama natin siya. Yun. Gusto niya rin sir yung ginagawa ko at siya sir magiging reserve force na rin po siya ng Air Force kasi he is an Air Force retired personnel. Sooner or later magre-retire tapos sir. magre-reserve din as a reservist. So pareho sir kami. 'Di ba? Parang 'di ba hindi nagsasawa si Kuya Vener tsaka si Ma'am Lailani as a police officer, so something that is beneficial not only to themselves but especially for the
community. Parang ganun. Tsaka nakita ko si Kuya Biner, di ba? Masundin. Oo. Katulad natin. Noble din. Noble din. Noble din. Iske rin. Iske din daw. Huwag sabihin yung yung baka mabantayo. Joke lang. Hi pala kay Right Worshipful Raul Canon, tsaka si Right Worshipful Bob Moran. Fellow Snakey. Batiin na rin natin si tsaka si Ruel Rivera. At tsaka yung incoming, hindi ko alam kung sino pa yun. Baka snake din yun. Hindi, joke. Okay. So, siguro Kuya Biner, any message sa mga kapwa mo? Kuya Jerry, bago lang yan. Sige kasi di ba may tanong lang dito tungkol sa retirement. Kasi di ba pag sa regular, parang at the age of 56, magre-retire ka na. Sa reservist po ba may retirement o may age limit? O may ayun, maganda yun. Sure, actually, meron po talagang age limit. Kaya lang po, meron po talagang yung age, andyan na po yung age nila, nare-reach na sir nilang 70, pero able-bodied pa rin sir sila. Pero they can still continue to be reserved officer. Nasa ano po sila? Basta willing and able. Willing and able. Oo, ang galing. So, walang retirement. Ika nga, basta willing to serve. They can still volunteer. Oo. Kaya nga parang si Kuya Biner, kung halimbawa, assuming hindi naman kita pag nag-retire ka na sa police, continuous pa rin as a reserve officer. Yun, ganda nung tayo. Pagka ayaw na natin sa gobyerno, gobyerno pa rin naman ito. Ayun, galing. Siguro any message? Hindi, pero gusto kong may nakabinbin akong tanong parang kay Kuya Biner na halimbawa ano yung fulfillment mo bilang ngayon bilang sundalo, and then continuation because being a reserve officer, ano ba yung naidudulot sa iyo niyan kung meron man? Malaki ang naitulong sa akin ito, very worthful kasi since bago pa lang ako magpulis, reservist na ako. Lahat ng branch of service na punta ko, international nga ako nung may PC pa, nadi pa nga ang PC ng 1991, PC ako noon, yung basic ko, tapos nag-advance ako Army, MS 31 to 42 Army, at nag-MS 43 sa Navy. Kaya halos lahat ng branch of service na punta ko, and then I became a police, Philippine National Police member. So since then, nung sa military training, naano ko yung pagtulong lalo na kasi kasama sa ng reserve is yung relief and rescue operation. So doon ako namulat at doon ako nagkaroon ng idea na mas siguro i-enhance ko pa yung sarili ko kung saan man ako mapunta. Doon sa search and rescue operation kasi yun yung tamang pagtulong at pagtulong na walang kapalit. Tsaka nakascade mo yung natutunan mo sa PNP dito naman sa reserve. Kasi nung dito na ako sa NCRPO, marami ako naturuan sa search and rescue unit ng mga bagong pulis natin bago i-deploy sa mga districts. So, naka-9 classes ako niyan. Meron pa kami isang class doon ng kasama yung AAP at sa Coast Guard. So fulfilled ako doon kasi nga yung skill natin ma-share natin sa iba at maaaring i-share pa doon sa iba, mas maraming matututo sa search and rescue operation. At saka makakatulong siyempre sa community in general. Kasi unang-una, pagdating sa rescue, hindi natin masabi rescuer tayo tutulong sa iba. Maaaring sila din tutulong sa atin. Or maaaring sarili natin mismo tutulungan natin kasi nga pagdating nga yung pinaghahanda natin ng sinasabi natin the big one is maaring yung karatig lang ang makakatulong sa atin dahil mismo tayo hindi makakatulong hindi na kaya kahit no matter how expert you are pero hindi ikaw yun, di ba? Ay dahil ikaw na yung biktima Correct. Ka na sa impact area, ikaw na yung victim. So, sino tutulong sa inyo kung wala kang tinuruan? Kaya, ang sabi ko nga sa mga tinuturuan ko, mas masaya ako kung magiging magaling kayo kaysa sa akin. Wow. Kasi nga, kung magaling kayo sa akin, matutuwa ako kasi nga, kaya mo ako i-save. Paano kung kami lang ni mama magkasama, si ma'am hindi marunong? Swerte siya kasi masisave ko siya. Pero ikaw hindi ka swerte. Hindi marunong siya. Si ma'am may expert na rin yan sa hindi, example lang naman yun. Ma'am, any message naman po, syempre, narating nyo na po yung sabihin natin, isa sa mga senior officer na as a senior officer, lieutenant colonel,
ano yung mai-share nyo para at least marating din yung narating nyo ngayon? Sir, pagpatuloy lang nating paunlarin ang ating karunungan, mag-aral po tayo. Tulad po ng ginagawa ko, hanggang ngayon walang sawa pa rin. Pero I ask and encourage everybody, particularly yung mga kabataan, sumali tayo sa ganitong mga gawain para ating maipakita or magawa natin yung dapat nating gawing obligasyon sa ating bayan. Mahalin na ng ating bayan, walang ibang magmamahal kung hindi tayo. Ito naman ay kahit ito ay voluntarism, iba po talaga yung mararamdaman mo pag nakaranas kang tumulong na yung makikita mo yung tinulungan mo ay gumanda or umayos yung buhay niya. Wow. Itong ginagawa sir namin, lalo yung sa mga feeding program, nakakatuwa po yung mga nasusunugan, dinadala namin ng tulong. Actually sir, nagumpisa po ako nung COVID time. Deploy po ako nung COVID time doon sa medical company ng NCRDG, and everyday po mula nung nag-start na pong yung COVID ng January, nag-lockdown. Natapos po everyday po kami hanggang last week na po nung May. Ang hirap po talaga na kami lang po yung nakakalabas. Pero iba po yung fulfillment pag ikaw ay nakatulong at hindi nagawa ng iba ay kaya mong gawin. So yung sinabi po kanina ni Kuyang Biner na dapat i-transfer natin yung knowledge natin kasi in case of eventualities, hindi mo maliligtas yung iba kung hindi mo muna yung sarili mo, mabigyan ng skill or kaalaman yung sarili mo. And para mas magiging tayo dyan, mas successful tayo, ibigay din natin yung kaalaman na yun sa iba at siguruhin po natin na lahat yun po ay maging voluntaryo para mas masaya po yung ating Yes. At saka ang trophy nyo dito, it's not about the rank It's all about the people na tinulungan nyo as you go on with your work. Sir, dagdag ko lang po. Actually, sa voluntarism po sa Army Reserve Force, kahit po walang bayad, wala kaming kahit sir, di kami kumain at mag-ambag pa po kami ng sarili naming mga kaperahan or panahon dyan. Yes. Pero masaya po kami na nakikita po ng Armed Forces ng pangkalahatan yung aming effort through the awards po na binibigay po sa amin, mga medals po namin, mga commendation, yan, mga certificates, mga plaques and Sir, pinaka doon is nakakatanggap po kami ng mga Bronze Cross medal. Hindi po basta makukuha ng kung sino-sino lang. And yun po ay to recognize yung ginawa mong kabayanihan. So yun, ine-engganyo ko po lahat ng kabataan. Sumali na tayo sa Reserve Force. Alamin natin paano natin ipagtanggol ang ating bayan. Hindi mo kailang maging babae or lalaki. Hindi yun hadlang. Kasi tayo Pilipino tayo. Sa atin po magmumula yung pagtatanggol sa sarili nating bayan. Correct. Siguro, any message to the family, Kuya Biner? Kasi baka hindi ka mamaya papasukin ni ating. Oo. Malapit na. Oo. Sanay na si ating na gabi ako mauwi kasi lagi rin ako nakaalo sa opisina kasi nga sa mga training din. Yes. Yun. Dagdag ko lang kung may time pa. Yung time before Ondoy, para kami Sinoa, gumagawa kami ng barko sa gitna ng bundok. Wow. Kasi nung time na yun, nagtitraining kami ng water search and rescue. Sabi ng mga iba na reserve, wala namang baha dito sa Metro Manila. Nangyari yung Ondoy. So kami lang yung naka-rescue na ang galing, Ang galing. Tapos siyempre nakakatuwa. Doon na nangyari, doon na nagawa yung batas noong 2009, 2010 na yung batas, yung RA 10121 after ng Ondoy. Kasi nga nakita nila yung problema. Yes. Kukunti pa ang rescuer noon. After nung Ondoy, at naging batas na yung RA 10121, mga barangay, city, municipality, nagkantakta rin ng training. At yun yung nakakasama namin sa mga rescue operation. Okay. Hi, Kai. Ateng. Magandang gabi. At gagawin talaga ako ngayon. Lieutenant Colonel, baka hindi ka... Binabati ko po ang aming Chairman and President, Colonel Tadeus Estalilla, and other Board of Directors ng AMSLAY, Management Officers, also yung batalyon po namin sa 1303rd. Magandang gabi sa ating lahat. Salamat sa inyong pagsisilbi, sa pagtutulungan nating lahat. Sana ipagpatuloy natin to, and huwag tayo magsasawang tumulong sa ating kapwa at maghanda sa kung ano man magiging mangyari sa darating na kapanahon. Wow, well said. Hindi sa aming group commander, Colonel Gaa. Colonel Gaa. Yes. Ating CDC Director, Major Recaport. At ganoon din sa boss ko, kay Colonel Guadamor ng RLDD sa PNP. At ang aming butihig Regional Director. Shout out sa aking mga anak.
kay Sofia, kay Shane, kay Sean, at kay Santi. Oo, may common tayo. Hi kay Shane din, Iya, and Emil. Magandang gabi po at ang next program? Pangga Ruth Abaw live kasama si Pangga Nika Abaw. Okay, magbabalik po ang kapatiran para sa bayan next week ulit. To God be the glory. Maraming salamat God bless po. Good night.